Kumusta mga brad? Kung dati nga po kapag sinabing made in China, pinagtatawanan lang talaga ng mga tao yan. Kasi nga daw mga mahinang klase, bulok, sirain at marami pang iba. Pero ngayon nga po kapag sinabi mong made in China, ina-expect na agad ng mga tao na may mga pangmalakasang features yan. Kaso lang hindi din po natin may iwasan na kapag sinabing made in China, may mga kamukha talaga sila. Kaya kapag made in China, pa China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa ginanap nga po ng motorcycle show doon sa bansang Thailand, meron nga pong isang pangmalakasang adventure scooter na entry nga po ng motorcycle brand na Zontes, which is made in China. At katulad nga po na sinabi ko kanina, pangmalakasan talaga to. Sabi pa nga ng iba, ito na daw ang tatapos sa lahat ng adventure scooter. At itong motor nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang Zontes 368G. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, may ibubuga talaga siya. At base na nga din po sa pagkakabuild sa kanya, quality din naman talaga. At may pagka-aesthetic pa. Bukod nga po sa brand na CF Moto, isa din po itong brand na Zontes sa masasabi nating may mga malulupit na look sa kanilang motor. Kumbaga yung mga motor na nilalabas nila, pangmalakasan din talaga. Kaya hindi na po nakapagtataka yung ibang mga lahi na uhook din talaga sa mga motor nila. Katulad na lang sa ibang mga European countries, sikat na sikat din po ang mga made in China na motor doon. Isa din kasi sa pinakamalaking advantage niya, mura siya. Mura siya kung ikukumpara doon sa mga leading brand. Kumbaga kahit nga po yung mga puti, nagiging practical na rin. Ayon nga po sa kanila, kung kaya naman ibigay nito yung comfort na hinahanap nila sa isang motor, bakit pa sila bibili ng motor na mahal, halos doble sa presyo nito. Ganoon nga po sila ka-practical. Samantalang dito naman sa atin, hindi ko po nila lahat. Wala na nga makain, gusto palaging branded yung gamit. Di bali nang hindi naka-iPhone, basta naka-iPhone. Yan ang mindset ng mga buwisit. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Zontes 368G na mayroong 368 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder na mayroon nga pong single overhead cam, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 25. Ang kanyang operation ratio 11.8:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 38.7 horsepower at 7,500 RPM, 40 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga check ang putso na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 129 km per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 200 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 17.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 28 km per liter. So para nga po sa isang adventure scooter na 368cc na kumukonsumo ng ganon, medyo matipid na rin siya. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/17 sa harap at 150/70/40 naman sa likuran. Yes po, hindi po pantay yung laki ng gulong niya. Mas malaki po yung sa harapan kaysa doon sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At katulad nga po ng inaasahan, parehas po itong may ABS. O diba? Ganon nga po kalupit yung mga made in China. Kapag gumawa sila ng motor, isang bagsakan na lang lahat. Ang kanyang seat height ay mitaas na 795mm at 280mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 198 kilograms. So almost 200 kilograms na po siya, na masasabi nga po nating may kabigatan din naman talaga. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Tapos naka projector pa yung pinaka main headlight niya. Kaso lang yung signal lights niya medyo patulis na nakausli, na medyo prone nga po sa mga bali-bali. Yun ay kapag natumba at nasagi. At kung sa usapang paangasan lang naman, kitang kita naman napakaangas talaga niyan. At maging yung taillight nga po niya, napakaangas din tignan. Kumbaga sabi nga nila walang perpekto, pero ito hindi siya perpekto, pero parang malapit na dun. I mean, ma-appreciate mo talaga yung ganda niya. Ang kanyang gauge panel ito, isa pa to sa mga malupit sa kanya. Sapagkat ito nga po ay naka TFT display. At pwede mo ring mapalitan yung display niya kung ano yung gusto mo. Kumbaga, may select mode naman siya dyan. Pwede ka rin manood ng Cornhub dyan. At meron din po itong Smart Connect or yung tinatawag nga po nilang smartphone connectivity, na ayon nga din po sa iilan, wala naman daw talagang connect. At syempre katulad nga po ng ibang motor, mga bagong motor ngayon, nakakilis din po ito. At syempre hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga
manonood ka pa ng Pornhub. At kung mapapansin nga din po natin yung manibela niya, may nakalagay na po na handguard. Kumbaga ready to trail na rin po talaga siya. At meron din po itong TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero ang isa pa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay na dito sa motor na ito, meron po siyang camera. At hindi lang po ito nag-iisa, kundi meron po siyang dalawang camera. Yes po, may built-in po siya na camera. Kaya kung sakaling nagtanga-tangahan ka sa kalsada at sumemplang ka, may record niya yung katangahan mo. Pero dito, hindi na kailangang i-record to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sub tank na ayon nga po sa mga check kung putso na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre dahil ayoko mabitin ka, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po dito sa presyo sa motor na ito, ito nga po ay nagkakalaga ng 33,800 Chinese yuan na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 273,000 pesos. So pagdating nga po sa bagay na yan, hindi ko sasabihing mahal, hindi ko rin sasabihing mura. Kayo na po bahala magsabi nun. Pag ganyan kasi, mahaba-habang debate pa kasi yan. At para naman sa mga magtatanong kung may pag-asa bang ilabas ito sa Pilipinas, sa tingin ko naman may pag-asa. Sa ngayon kasi wala na talaga imposible. Ang abangan na din kung sino yung maglalabas, si sabot-sabot ba or kung yung iba. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.